Alright guys, what's up? So for today's video guys, samahan nyo ako ngayon sa aking kalokohan na naman dito sa aking motor. Alright. So ang gagawin kasi natin ngayon guys is magpapalit tayo ngayon ng rectifier regulator, which is ito yung hawak ko. So yung hawak ko ngayon is ito yung nakakabit dito dati. So sira na kasi ito guys, ang unstable yung charge niya. So papalit tayo ngayon ng bago, which is ito yung enhance. Same brand lang naman to guys, pero kasi ito kasi enhanced na to compare dito. Kung nakikita nyo kasi magkaiba siya ng design. Kasi ngayon yung new version niya is meron siyang nakalagay na malaking capacitor, unlike dito na wala. Alright, so hoping sa enhanced na to is malilis niya yung heat, kasi sobrang init nito guys, promise. Sobrang init nito. Ilang minutes lang, halos di mo na ito mahawakan tong rectifier na to. Alright, so ito yung bago ngayon. Ito yung kakabit natin. And bigyan ko kayo ng context or idea kung paano nag-work ang ating rectifier regulator sa ating electrical supply sa motor natin guys, no? Alright, may dalawang trabaho kasi ito guys. Primary jobs nito is dalawa. So ang una kasi nito guys is to convert from AC power to DC power. Yun yung una. Yung pangalawa niya is to stabilize the voltage to safety charge sa ating battery. So yun yung pangalawa. So may dalawang purpose siya, no? Kaya tinawag siyang rectifier regulator. Ang regulator is yun yung nag-act like a safety valve, no? To stabilize the voltage from 13.5 to 14 and 14.5. Alright, so yun yung normally charge niya, no, sa battery natin is yung rectifier is yun yung nagko-convert from AC volts or power to DC power. Alright, so yun yung trabaho ng rectifier natin guys. So may safety feature siya, no? Kaya hindi to basta-basta nasusunog yung motor natin, kasi yung regulator natin is may safety feature siya. Alright, so bigyan ko kayo ng another idea, no? Kung bakit nga ba nagkakaroon ng electrical supply yung mga motor natin, no? O kahit anumang sasakyan, no? Okay, yung una kasi guys is hindi ito yung nagbibigay talaga ng electrical supply natin, no? Hindi. Alright, ang nagbibigay talaga ng supply is pag sa mga sasakyan, I think alternator, yun. Ito kasi guys, ang electrical supply na nanggagaling talaga is nanggaling sa stator coil. Alright, so bakit siya nagkakaroon ng electrical supply or current? Okay, ganito kasi yan. Ang engine kasi natin are dito, habang umaandar kasi yan is nagkakaroon siya ng electromagnetic induction, kasi may magnet kasi dito yung sa loob na nakalagay, is nagkakaroon siya ng electromagnetic induction. Tapos yung coil natin o yung stator coil natin is nagge-generate ngayon yun ng AC power, kaya nagkakaroon siya ng electrical or current, no? Tapos yung AC power na yun na nanggagaling sa stator natin is dumadaan siya rito. Ngayon from rectifier regulator, ita-transfer niya ngayon yun, output na is DC to the battery, para mag-charge yung battery natin. Tapos yung battery natin is yun yung nagbibigay ng supply sa ating mga accessories, CDI, any parts ng electronics na needed ng electrical, no? Yun yung battery na nag-distribute ng electrical or ng current, no? Ng current sa ating mga motor. Alright, so ganun nag-work yung kanyang power supply o kuryente sa motor natin. Alright, so ganun lang kasimple. So ngayon sasabihin, bigyan kayo ng tips, no, kung ano yung mga kulay na to, no. Alright, una, ang kulay na hawak ko ngayon is puti, pero hindi natin uunahin yan para at least mas ma-enlighten kayo, no. Una is ito, yung red. Yung red automatic kasi ito is
ano to, positive ng battery. Alright, connected to sa battery ng positive. Tapos itong gray naman is automatic to is ground or negative ng battery. Okay? Tapos itong tatlong to, ang yellow na to guys is connected to sa terminal ng stator coil natin. Tapos yung white same lang din. So dito guys, sa dalawang to, kahit magkabaliktad man yan, walang problema. Kasi nasa AC siya. Ibig sabihin kasi ng AC, alternating current. So, ibig sabihin, wala siyang polarity, wala siyang kulay. Magkabaliktad man yan, walang problema. Kasi both line is merong nagpo-flow na current o ng kuryente. Okay? So, magkabaliktad man yan, it doesn't matter. Alright? And yung black na to guys, is i-connect natin to sa accessories line ng ating motor or sa ignition switch. Alright, so connected to doon. Nagigets and positive negative connected to sa battery. Alright, so i-connect lang natin to. Tapos papakita ko sa inyo yung result kung normal na ba yung kanyang charging system. Alright guys, nakabit na natin. So ang ginamit ko dito hindi electrical kundi string cable tube. Ito siya guys. Ayan, string cable tube. Yun yung ginamit natin dyan. Okay, kabit lang natin to rito. Alright, and yung kahintang nyo yun guys, okay na. Nakabit ko na, nabalik ko na sa dati. So ang gagawin natin ngayon, check natin yung battery kung ilang voltahe. Tapos start natin yung engine. So select natin to sa DC. Naka-DC na siya guys. And now alright, meron tayong voltage na 13.39. So ang gagawin natin ngayon ay start natin yung engine. So i-monitor natin yung charging niya kung aangat or bababa or mag-overcharge. So monitor natin. Start ko lang yung engine. One click. Alright, check natin. Okay, umaangat siya. Ayan, umaangat. Alright, it's very normal. Okay. Rev natin ng konti. Alright guys, so the charging system is very normal now and hoping tumagal yung ating bagong enhanced rectifier regulator. Alright,